Okay, subtopic tayo. Mega love shoutout, Mabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kakabsado. Ito, Mabsat, meron topic dito si Attorney Enzo na nagkalat na naman itong si Eric Celis. Ago eksena sa DDS rally kahapon, Mabsat. Tingnan natin to. Pinapalaya sila eh. Sarap lutong kahit anong ipatong. Skyflakes, asahan mo. Okay, here we go. DTI helps you do more. Dahil alam mo, again, sa mga bagong pasok dyan sa Team Replay, good evening, good morning. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Si JB Bontok, tsaka si Kano, nag-usap sila. Nakita ko tong video to actually. Gumagalaw ba? Ayun, gumagalaw. Ilang ang komentaryo dito sa Alright, here we go. Mainit yung sitwasyon kahapon, unang araw ng rally ng mga DDS, doon sa PPM, sa People Power, nagka-tensyon yung mga DDS sa kapwa DDS eh. Si Celis na naman. Si Eric Celis na naman ang pinagmulan ng tensyon. O sa rally kahapon sa EDSA, People Power Monument, yung rallying inorganize ng mga DDS, ang organizer doon yung UPI, United People's Initiative. Ang UPI na yan, lumabas na yan, nung September 21, sila rin yung nag-organize ng rally doon sa may doon sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang mga kilalang leaders niyan, yung mga retired general, sila retired Major General Pukis, retired General Orlando Dillon, saka yung mga vloggers na mga retired officers ng AFP, si retired Captain Dado Enriquez, retired General Johnny Macanas, yun. Yan yung mga kilala niyan UPI. Pero hindi lang naman mga retired military officers ang members ng UPI. Nagpapakilala rin yung leaders niyan, sila Greco Bilica, sila yung mga sila yung Kati Binag ba yun? Yung vlogger din na DDS din. Sila yon, mga UPI. Ngayon, yung UPI na yan, sila yung humingi ng permit doon sa rally ng sa rally ng DDS kahapon sa PPM. Ito namang sila Eric Celis, bangon sambayan naman ng grupo nito. Ito wala naman halos tao to eh. Nagra-rally doon sa EDSA Shrine. May megaphone siya doon, may mga kasama siya. Siguro mga 150 lang yun, 100. So ang ginawa nila Eric Celis, nagmarcha sila galing EDSA Shrine, may dala-dala sila mga placards, streamers, papunta doon sa EDSA PPM. Nung papasok na sila sa EDSA PPM, hinarang sila ng mga pulis. Bakit? Ay may mga panawagan silang Marcos resign. Marcos resign. Bawal doon sa EDSA PPM kasi ang permit yata na linakad ng United People's Initiative, dapat walang mga seditious na panawagan, walang seditious na mga speeches. Ay para sa mga pulis, yung panawagan nilang Marcos resign, parang nag-aalsa ka na gusto mong patalsikin ng gobyerno. Di ayaw ng mga pulis, ayaw papasukin. Ayaw papasukin doon sa rally ng mga DDS. Yung UPI na silang yung makad ng permit, yung isang leader ng UPI, hindi ko lang tanda yung yung apelyido, pangalan nung na yon. Pero siya yung tumatayong leader ng UPI yung leader na yon. Parang retired military officer din yon. Ayaw niya talaga rin na makula na na magkaroon ng mga panawagan ng Marcos resign kasi sila yung lumakad ng permit, mayroon silang agreement sa mga pulis at sa Quezon City government na hindi mananawagan ng mga slogan na posibleng pagmula ng init tulad ng Marcos resign. Pero siyempre, ang grupo nila Celis, talagang yun ang panawagan nila. Yan sila Celis eh. Mainit. Gusto talaga nila patalsikin daw si Marcos, tapos ilagay si Sara Duterte. Nagtalo ngayon yung mga leaders ng UPI kasi sabi nila, huwag kayong dito, huwag kayong gumamit ng mga ganyang slogan. Galit si Celis, bakit daw pagbabawalan sila? Ano daw yan? Ang EDSA daw ay para sa mamamayan. At bakit daw? Ang panawagan naman talaga dapat daw ay BBM resign o Marcos resign. Medyo nagka-tensyon, nagkainitan ng mga diskusyon, nagkainitan yung mga DDS sa kapwa DDS.
Ang resolusyon, ang sa belongs to the people. Ano sabi nila? Ano yung political goals na agenda. Hindi natin sila pinagbabawalan magsalita, pero ang ina-assure namin sa kanila at binibigay namin na strict instruction, sumunod tayo kung ano yung pagkasunduan namin between QCPD. Sinabi kanina ng General San Diego. Yun, tama. May paraan kasi para isigaw yan na hindi siya magiging seditious. Meron naman paraan at yun ang ine-explain namin sa mga speaker. Pag may narinig kayo mamaya na lumusot na gano'n, ano gagawin po? Ay, papababain po namin sa stage. Okay. Maliwanag po yun. Natuturuan uli namin. Paki-reward, pakitama yung sinasabi mo kasi may paraan naman So, sa part ninyo, nangangako kayo na walang seditious sa part mamaya? Sa side namin, talagang kinontrol namin yung stage at yung mga speaker namin control talaga. Ngayon, outside the stage at may sumisigaw na outside sa White Place, halimbawa sa EDSA, ay hindi po namin makokontrol yun. Yung sa amin lang, pinirma namin is yung buong White Place. Kailangan sumunod kami doon sa memorandum of agreement na pagkasunduan. So, anumang seditious words, kailangan i-remind namin sila na wala ito sa amin na pagkasunduan. May paraan para sabihin ito. Sa may most mga officials na magsasalita or mga speakers po natin? Ang first part kasi ang nakita ko doon sa listahan, karamihan, taong bayan Yung mga naapektuhan, yung baha, yung mga naapektuhan, yung mga nangyayari sa ngayon. Yung sa second part, may maraming, alam mo naman pag ganitong event, maraming mapasok talaga ng political figures. Hindi ko nakita yung listahan, pero maraming nagpakating ng intent. At nakaiban lahat yun sa ating charge. So, ini-screen namin dahil alam rin naman namin yung stand ng bawat isa. May politiko? May politiko definitely. Ano posisyon pinakataas? Hindi ko alaman. Siguro bigyan ko na kayo ng isa, Congressman Kiko. Pero kinausap Kiko Barzaga. Walang seditious words. Pwede kang sumuporta, walang ganoon. Tapos wala yung kahit naman nung nakita niyo naman nung nagkaraban siya consultation sa Mindanao. Kontrolado na yung mga salita niya na walang ganoon kasi may mga paraan talaga para sabihin lahat ng ating hinahin. Yung UPI sa si Celes, mabuti na lang na magitan si Jimmy Bundok. Namagitan si Jimmy Bundok, ha? Yung attorney na ngayon na singer na kandidatong senador ng PDP Laban. Natalunan. Siyempre, pinahupa ni Jimmy Bundok yung init. Saka si dating congressman si Jacinto Paras. Ayun, kasama ni Celes. Sinasabi nila, ay nakiusap kami kay Attorney Torion at saka kay Mike Defensor. Sabi, pwede kaming pumasok dito. Ay ini-insist talaga nung mga organizers na wag magbitbit ng placards ng Bibi Marcos resign kasi nga mainit eh. May karga sila, attorney. Dala-dala nila. Yan nung nangyari sa Luneta. Di ba sa Luneta rin may rally yung iglesia? Ay ang nakalagay doon na panawagan ng iglesia, rally for transparency and for a better democracy. Wala dapat mga bitbit ng Marcos resign, Duterte, si Sara na ang gawing vice presidente. Walang ganon. Ayaw ng iglesia noon. Ay yung grupo rin ng Maisog, nagmarcha galing PM Talaw, sasali sana doon sa iglesia. Ay ayaw, hindi sila pinapasok. Ito naman dito naman sa People Power Monument, yung UPI na nag-organize ng rally, ayaw nilang manawagan doon ng BBM resign. Pero sila Eric Celes, ng EDSA Shrine, gusto nila makapasok sila doon kasi DDS din sila eh. Kaya nagkakagulo itong mga DDS ngayon. Mananawagan ba talaga sila ng Marcos resign o hindi? Yung iba, talagang gusto nila Marcos resign. Kaya lang yung mga nag-organize ng rally, sila yung kumuha ng mga permit, siyempre, ayaw nila na baka makasuhan sila kapag mainit na yung sitwasyon dahil ang panawagan na Marcos resign. Kaya anyway, ang nangyari, nung bandang huli, pinayagan na rin si Celes. Pinayagan na rin. Nakiusap na lang si Jimmy Bundok. Ay, ano ba itong mga DDS na to? Ito naman kasing si Eric Celes. Bakit kasi hindi na lang siya mag-organize ng sarili niyang rally? Yung ang problema niya kasi, yun lang ang napapakilos niyang tao, 50, 100. Nakikisaw-saw. Basta si Celes ang nanawagan, maliit. Maliit ang bilang ng napapakilos. Masyado kasing arrogante rin itong si Celes eh. Kala mo siya na lang yung magaling. Anyway, yan mga kabunyog mga babayan. Attorney, nagmamagaling. Magandang araw sa inyo lahat. Ayun. Salamat, attorney. Nagka-tension sila din kahapon mga kapsat, pero so far, at least kahit paano hindi nila na-push. Kasi tinanong siya ni Jimmy, ano ba dala nyo? May dala kaming placard dyan. Anong mga placard nakalagay? Marcos Tres, naku, patay. Hindi pwede yan dito. Sa maling platform yan, patay kayo. Alam niyo naman si Eric Celes, naku po. Makulit yan. Siya, punta naman natin si attorney Bueno.
tungkol naman sa INC naman, sa INC. Puntahan natin. Ito. Kahapon. INC, destabilization. Why 3 days? Attorney, 2 days na lang. What is the real issue? O, sige, bahingan natin to. Mali.